para po sa ating patimpalak sa pagbigkas ay mula sa Balanga Elementary School. Balanga Elementary School, ang kanyang po coach ay si Mrs. Brenda Gadi. May number 10 pa daw po humahabol. Okay mga kaibigan, Greggy Anthony Reyes. Rizal, wala ng kabayanihan sa buong mundo. Ayon kay Gato C. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit gaano nga ba ito katotoo? Tayong mga nabibilang sa batang henerasyon ay nakaukit sa atin ang dakilang pag-asa na tayo makapagbibigay ng tapat na paglilingkod kahit gaano man ito kaliit. Maging bahagi sa mga pamumuno ng ating mga paaralan at makiisa sa mga programa ng ating barangay, ng bayan o lungsod na ating nabibilangan. Bilang pag-asa ng bansa, nakasalalay sa atin ang mabigat na responsibilidad upang pamunuan ang ating bayan sa mga darating na bukas at sa mga nalalapit na panahon. Gaya ng kanyang mawalang kamatayang akda, ang buhay ni Rizal ay punong-puno ng pag-asa. Ang pag-asa nito na sumilay mula pa nung kanyang kabataan sa Kalamba ay naging susi upang mabuksan ang kanyang isipan sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ilan na dito ay ang malawakang pangapi sa mga Pilipino, ang malanghap sa pangangambang ng mga lupain at ang pagmamalabis sa mga Frailing Kastila. Ngunit ang mga kondisyong ito ay hindi naging madilim na senaryo para kay Rizal. Bagkus, ito ay ginawa niyang pag-asa na ang mga tao ay magtitiis at balang araw ay magigising sa mga pangbubusabos ng mga dayuhan. Ang mga isiping ito ay dilaan ni Rizal mula sa kanyang munting tahanan sa Kalamba hanggang siya ay pumunta sa Maynila upang patuloy na mag-aral. Mas masalimuot ang kanyang naging karanasan dahil nakita niya ang iba't ibang mukha ng pang-aapi ng mga Kastila mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa mga alperes. Ang mga Pilipino ay nagtiis at sa matagal na panahon ay napal sa ilalim sa mga dayuhang mapangusga. Ngunit ang mga tanawin ito ay ginawa pa rin pag-asa ni Rizal upang hindi sumuko at patuloy na lumaban. Sa ganang kanya, ang pagtitiis ay may sukling pagtingin sa langit at balang araw ay lalayain ng mga naapi. Ang pag-asa ni Rizal na ito na kanyang nasilayan sa kabilang ng mga hindi ka nais-nais na pangyayari ay lalo pang nag-umigting sa kanyang pagpunta sa Europa. Muli siya nag-aral at nagpanday ng katalinuhan sa isang lipunang naiiba kaysa sa kanyang sariling bayan. Hindi man ganun kalala ang mga pang-aapi laban sa mga Pilipinas sa Europa, nakita pa rin ni Rizal ang mga diskriminasyon laban sa kanyang mga kababayan. Ngunit ang kanyang pag-asa ay lalong nag-umigting dahil nakita niya na ang mga Pilipino ay mapakikinggan din balang araw at ang kanilang tinig ay muling maririnig. Sa kanyang pagbalik sa bansa, inako niya ang mabigat na responsibilidad upang hanapin ang katangian ng bayan na matagal nang ipinagkait ng mga dayuhan. Ang mga pagnanais niyang palayain ng bayan mula sa mga kuko ng mga Fraile ay lalong nag-umigting dahil dala niya sa kanyang pagbabalik ang mga pag-asa kanyang naligo mula sa mga pangyayaring kanya natunghayan sa Kalamba, sa Maynila at sa Europa. Muli nang ginising ang damdamin ng umulila sa mga nobelang naging bahagi na ng ating kultura. Ang No Limitangere at El Filibusterismo ay parang apoy na kumalat mula sa kanyang puso at nagninga sa mga taong pumasa at natuto sa mga kaisipang kanyang nilikha. Ang katangian ng pag-asa ay isinarawan niya sa mga nobelang kanyang isinulat. Ang mga katangian nila Crispin at Basilio, Ibarra at Simon, Sisa at Maria Clara, Isagani, Piraso Pontasio at Bedside ay umukit na malalim sa puso ng mga tao. Higit sa anuman, naging bahagi rin ang salita ng mga magbabasa ng nobelang ito at ang mga turong
1897 at paglaya ng bansa noong 1898. Ang lahat ng hangaring ito ay tupad, tulad na rin ang pag-asang pinagdai ni Rizal. Hindi siya natakot na nawalan ng pag-asa. Hindi siya lumuha nagsawalang kibo. Hindi siya naghoy at bala. Bagkus, siya ay natuto at naging mapanuri. Siya ay naging siyentipiko at naging mapagmasid. At higit sa lahat, umabi sa mga pangarap na ang bansa ay lalaya rin balang araw. At maging isang bansang huwaran sa tapang at pag-asa. Ang mga katangiang ito ni Rizal ay mga magagandang bagay na dapat nating tularan at lagayan. Bilang mga kabataan na may murang katawan at maliit na tinig, may pag-asa na nararapat nating tanawin. Hindi man tayo kasing talino ni Rizal o kasing galing nga sa pag-iisip, maaari naman nating isabuhay ang mga paniniwalang kanya isinabuhay. Isagawa ang mga kilos na kanya isinagawa. At isapuso ang hangaring gawin ang daang masalimuot na ayaw tahaki ng mga taong natatakot at nawawala ng pag-asa. Ang mga katangiang ito ay mga magagandang bagay na dapat nating gayahin at kung magawa ito, magsimula tayo sa mga maliliit na bagay. Ang mga bagay na ito ay mga buhay na pumanang hindi niya isinama nang siya ay bariling sa bagong bayan. Kanyang isinaboy sa hangin ang mga pamanang ito upang maglakbay sa lahat ng panahon at matutunan ng mga bataang aamoy sa mayuming hangin ng ating kultura. Gaya ni Rizal, mahalin natin ang ating bansa nang walang pag-iimbot at buong patapatan. Ano mang paghihirap at pagsubok ang pagdaanan ng ating bayan, huwag nating iwanan ang mga kapwa natin sa mga labang ito. Huwag tayong umalis ng bansa kaagad-agad matapos ang ating pag-aaral. Sa makatuwid, pagsilbihan muna natin ang ating mga kalahi bago natin isipin maglingkod sa mga dayuhan. Sa ganitong paraan, na ibabahagi natin ang diwa ng tunay na paglilingkod. Na inauna muna ang ating mga kalahi bago ang mga dayuhan. Wika nga niya, ang mga Pilipino ang dapat na siyang tumulong sa kapwa niya ang Pilipino. Gaya ni Rizal, mahalagahan natin ang ating kultura sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa mga tradisyong naging bahagi na ng ating kultura na nagresulta ng paglaya ng bansa at ang pag-asang mahusay niyang inayos at sinamsam. Ang pag-asa niya noon ay dapat rin maging pag-asa ng bawat isa sa atin. Bata man tayo, ipakita natin ang matingkad na pag-asang ipinamana niya sa atin. Mag-aral tayo at sumikhay ng edukasyon. Mag-ipon tayo ng kaalaman at katalinuhan. At paglaki natin, gamitin natin ang mga bagay na ito upang tulungan ang ating bansa na makamit ang tunay na kasaganaan. At matupad ang tinurang ni Rizal na tayo ang pag-asa ng bayan. Sama-sama nating harapin ang hamon ng buhay hanggang ang ating bayan ay lumaya sa kahirapan. Edukasyon ang susi sa ating mithiing maging isang lungsod na world class. Ito rin ang kaisipang ninais ni Rizal na mag-alab sa ating puso at isipan. Okay. Thank you, Greg. Halos lahat po ng mga batang sumasali ay pamilyar. So sila po yung mga na-train natin sa Batang Sini tsaka sa Art Caravan. Yan. Ang susunod po, ang ating contestant number 10 mula sa